Oh, ready na ba? Shout out ako dyan sa mga motivators ko. Siyempre, unahin kong shout out yung sarili ko dyan sa loob ko. Sa ilalim ng sa ilalim ng puting. Joke lang, joke lang. Eh, good morning dyan sa mga nasa Europe, nasa Sweden at Norway. Dito natin unahin muna bumati sa ating mga Pinoy kapwa, kapatid, kabayan, kapamilya. Pina-practice ko nga pala yung ano ko, titingin sa camera daw eh. Sabi ng nephew ko. Eh, parang, meron pa rin, hindi naman ako sa naging walang hiya na ako. Pero may hiya pa rin ako. Kaso lang, hindi naman ako natatakot ipakita yung hiya ko. Mahiya pa rin ako pero siyempre, praktisan natin. Maging kulang pa siguro ng coffee. At siyempre, parang naging bisyo ko na rin to, I admit. Pero balance, balance lang. May tubig ako dito, handayang tubig palagi. Cheers. Tubig at coffee. Ayan, magbabalance-balance yan sa isa't isa. Ah, at may hangin, siyempre. Hmm? So, ready na yung yung sinabi ko sa inyong sneak peek kahapon, yung natin, topic natin ngayon at ay pera at contribution, mga kabayan. Tatawa ako minsan sa previous na mga video ko. na narinig ko yung mga hindi ko mapigilan siyempre. Pwede rin kayong tumawa siyempre. Ano yan? Ang kasi minsan napipil ko yung parang itong style na 'to 'no, nagaya ko 'to sa kay Duterte, yung presidente. Mahusay nating presidente at sa kapamilyahan niya. Original, yung pinaka-original na kong nakita sa screen. Hindi ko naman na-meet yan personally, pero shout out diyan. Um, Big Brother Digong at sa inyong pamilya diyan. Mahal ko kayong lahat. Siyempre, mahal ko na rin yung mga lahat ng politiko sa atin. Pinoy din kayo, di ba? Kahit hindi Pinoy, basta na nandyan kayo dyan. Magtulungan lang kayo dyan kasi. Yan lang naman ang paraan dapat yung teamwork, di ba? Parang sa Pinas natin, natin yung workplace ng mga Pinoy, kung mapolitiko ka ba o hindi, workplace lahat yan, environment. So, ako, expert ako sa environmental ko, dyan sa trabaho ko. Maghanap tayo ng paraan para maging din tayo, parang included tayong lahat. Include natin lahat. Yung mindset natin, ibahin natin, tapos bigyan natin ng magandang kalooban yung next level na mindset para sa kabutihan ng bayan at katauhan natin, di ba? At siyempre sa sistema. Hindi na ako masyadong mag-ano ng ganyang mga politiko, pero shoutout ako sa lahat ng mga nagbibigay daan ng liwanag sa ating mga kadilimang pag-iisip yan sa ating bayan. At pigilan na natin yung mga negatibo nating pag-iisip at mga gawain, di ba? Mga criminal mind natin dahil lang sa pera, yan na. So, i-ano ko muna yung politics dyan. At
Kayo ng bahala sa ano natin ha. I trust you all. Yung mga contribution ninyo sa ano sa bayan natin at sa katauhan. I trust it because I trust God, yung Panginoon natin. Nandiyan lang yan. Nakikita niyan lahat. Yan yung katotohanan. Tinatawanan ko pero masarap kasi pakinggan yung sarili kong boses. At yung totoo, di ba? Mga kabayan, ayaw ko kayong pantukin, patulugin sa mga ganyang bagay, di ba? So, bumalik tayo sa ano natin, yung university natin na ano, yung mental lab natin. Huwag kong kalimutan yan. Babalik-balik ako sa mga ano ko, yung mga notes ko dahil importante din yan eh. Minsan napupuno na yung ano ko, bites ko dito sa ulo. Kaya ini-empty ko yan eh, sa toilet. Yung iba, yung ibang ano, joke, joke, joke. Itong nagsabi yun, ayun. Yung pera muna, unahin natin yung pera. Pera. Nasulat ko kasi ano eh, itong yung necessity natin sa ano, yung sa buhay. Kailangan talaga natin ng pera lahat ano yun. Tayong gumawa niyan, tao. Hindi iba-ibang mindset about sa pera at saka yung mga, 'di ba, point of views yung sinasabi. So, syempre, nasabi ko na yan noon yung about sa pagre-respeto sa pera. Paano mo gagamitin? Paano natin gamitin yung pera? I-value mo yung halaga ng pera din, di ba? So, hindi lang basta-basta gumastos, bumili ng meron na tayong isang bagay, dadagdagan pa natin ng pangalawang bagay, pero parang yung ano yung parang materialistic mindset yung marami tayo. Pati ako, ganyan pa rin ako ngayon, pero naano ko na yung parang naiba ko na yung ano, mindset ko. Sabi ko, hindi ko na kailangan to. Sabi talagang kailangan ko. Hindi na kinakailangan to. Bigay ko na to or benta ko na to. Balik yung pera. Ganun ba? Hindi na natin kailangan ng dalawa, parehong bagay o tatlo or apat. Yung mga trends na yan, hindi na natin kailangan yan. Bigay natin sa, yun, yung kapitbahay, walang ganun. Bigay natin yan. Mga kabataan dyan, walang laruan. Sinasabi ko minsan sa anak ko. Ang dami mong laruan, hindi mo naman nilalaruan yan. So, bigay natin doon sa ano, kay kapitbahay natin, walang laruan yun sila. Makapag-contribute, di ba? Connected yan eh, contribution at pera. So, sa money lane tayo ngayon muna. Itong ano kasi, pag sinabi natin pera, ano yan eh, parang sensitibo din yan eh, pag ano tayo talk about pera dahil sinasabi, narinig nyo na yung, ano, yung sinasabing money talks, di ba? Sasalita talaga yung pera. Sasabihin mo nga lang pera, yan na. Ang dami ng ano yan. More than words yan. Pero materialistic word, yung mga meaning, yung mga ganun. Ano yung mga purpose, iba-ibang purposes, di ba? Tayo ang pipili niyan eh. Paano natin gawin? Paano natin gamitin yung pera, di ba? Pero syempre, huwag tayong dumating sa mga ganyan na bagay na pagdasalan natin yung pera, yung parang ginagawa nating ano, Diyos-Diyosan. Dahil nasa ano yan eh, di ba? Nasa biblical yan eh. Yung mga pag nabasa natin yan sa Holy Bible, di ba? Sa holy nating libro. Nagagalit ang Panginoon natin basta sa ganyang mga bagay, di ba? Yung dadasalin mo yung walang hindi nakakaano sa iyo, yung sa sarili mo, di ba? Siyempre, ano yan eh, yung painful, nasabi ko na yun, painful necessity yan sa atin. Eh,
kung sa Swedish pa, nödvändig und dami ko kasing lengguwahe ngayon sa ulo ko minsan. Kaya nga nagre-release ako minsan nag-e-empty ako sa mind ko. Empty your mind. Meditational. Eh, bibigyan gagawa ako ng yung mga ads minsan. Yung sarili ko lang ads, hindi ko muna i-add yun dahil yung editing process ba ng video ko. Dadating din yan mga kabayan. Hintay lang kayo, patience ha. About sa pera na-experience ko na rin yan na naku, ano ba tong hindi ko kayang i-budget yung pera ko. Kahit saan lang pumupunta. Maglista nga ako. Ito. Anong nagastos ko ngayon? Organize ko nga yung pera. Yun parang pag nagsimula ka na dong ganun, parang uy, simula ka na ring respetuhin yung mo, yung pera mo, yung mga gamit mo, ganun. Minsan, mentalidad din yung pera, di ba? Nasa din yan, discipline din yan. Kung tutuusin talaga, lahat yan, disiplina. Disiplina mo sa pera, kapag gamit ng pera, di ba? So, siyempre, sinusulat ko na. Pero, ano pa rin, kulang pa rin. Ang dami kong bayaran, ang dami kong mga ganyan, organized, di ba? Tapos, sisimula ka ng umutang. Utang ako noon. Siyempre, wala pang masyado akong trabaho. Meron akong permanenteng trabaho, no? Kaso, siyempre, yung mga experience kong ganyan, yung parang hindi ko naman inaano talaga yung sarili ko. Yung bumabalik ng ganyang tapos na depress ako. Siyempre yung pinag-usapan natin last time about depression yung ganyan. Nakaka-depress talaga pag inaano mo. Pero huwag kang masyadong bumalik dun sa tapos gawin mong negatibong emosyon for the now, di ba? Gawin mo na lang yung parang gasolina, fuel, na yun. Dahil doon sa experience na yun, ngayon, dito na ako, naging matatag ako, mas matatag ako ngayon, mas strong, di ba? Yung experience pa ginagawa mong yung mga negatibo mong experience kino-convert mo eh mag, na gawin mong positibong di ba? Para sa tutunguhan mo na destinasyon, yung next level. So yung pera, kailangan talaga respetuhin yan at gawan ng paraan para in the future, may yan, may makakontribute ka sa pamilya mo, makatulong ka ba. Hindi lang siyempre sa sarili mo rin yan. Nagsisimula yan sa sarili. Yung sinasabi nating financial freedom, di ba? Tayo, baliktarin na rin natin yung gawin nating yung pera na hindi lang hanggang sa meron tayong trabaho, meron tayong sweldo, meron tayong ikabayad na ganyan. Tapos maya-maya meron pa tayong mga utang na babayaran. Level lang yung kaya niyong utangin niyo. Pero kung hindi niyo kayang utangin, yung meaning na kaya niyo bang bayaran yan? Nakaka-afford ba kayong bayad yan? Monthly yan. Dahil kasi may tubo, di ba? May interest. So, utang talaga, babayaran yan. Dahil, ano, mag-ingat tayo dahil pag hindi mo binayaran, ako may utang pa rin ako eh. Siyempre, natatandaan ko yung utang ko. Pero in a way, mababayaran ko rin yan in the future. Unahin ko muna yung mga may interest na yung ibang utang parang nandyan lang yan. Babayaran ko rin yan with interest. Ako na mismo, yung voluntarily with interest. Yung pinakamalaki kong utang, siyempre sa Panginoon natin dahil itong utang na to, utang na loob. So, I mean, I mean itong
buhay ko, di ba? Buhay natin, utang yan eh. Utang natin sa mga creator natin, di ba? Almighty. Sama siyempre sa mga naniniwala pa, di ba? Huwag kayong mawalan ng paniwala. Kung magsimula man kayo sa paniwala sa sarili nyo, diyan kayo magsimula. Spiritual, di ba? Sa sarili. Eh, pag naka-next level na kayo, diyan, bumalik kayo sa ating Panginoon. Mag-sorry kayo. Mag-sorry tayo palagi dahil yung ano kasi natin, yung utak natin eh, sinful yan eh. Madaling mag-isip ng masasamang isipan. I-channel natin yan, yung sinasabi ko, channeling. Yung bumalik tayo sa, ano, organize natin yung ano natin, yung mental, yung office natin dito. Mental laboratory. Laboratory. I-organize natin yan. Ito nga pala dito. Tapos ganyan, ganyan, ganyan. Siyempre, kung kaya nyo. Isa-isahin nyo muna, dalawa-dalawahin. Huwag yung buong araw mag-isip kayo. Eh, so, yung pera, huwag nating masyadong abusuhin. Saka, ano yan eh. Dadating at dadating din yan at nawawala yung pera. Pero yung kalooban natin, yung pagdisiplina natin sa pera, kahit wala na kayong pera, pero ano na, yung malinis na, wala nang utang. Kahit konti na lang yung ulam natin or kanin na lang, walang ulam, 'di ba? Nakakahinga pa rin tayo at nakakainom ng tubig. Libre pa ang hangin, 'di ba? So, mag-isip ulit tayo. Oo nga pala, no? Baka bukas, pwede ko nang gawing ito. Hindi ko na kailangan bilhin to, ganyan. Or tawagan ko si Mare, si Pare. Pare, pwede ba next? Yan, mentalidad natin yan. Eh, di ba? Meron din siguro sa ibang nations, mga countries dyan. Bukas na lang or next week na, siyempre na experience ko na rin yan. Pero kasi ako voluntarily nagbibigay ng interest pag nalita ko sa bayad ko. Natural lang naman yan, pero yung utang, utang talaga yan. Dahil ano yan eh, gagamitin yan ng nagpapautang sa atin, di ba? So, respetuhin natin yan. So, syempre naman, itong trust na binibigay mo sa nagpapautang sa'yo, nag-trust din siya sa'yo eh. Ibalik mo yung trust sa kanya. Na, yan, yung promise mo. Dahil, siyempre, pag na-broken yung trust, di ba, ano yan, mahirap, parang mahirap ayusin pag na-broken trust ka na. Siyempre, nandyan yan eh, sa bahay din yan eh, nagsisimula, di ba? Trust, broken trust sa pamilya mo, sa asawa mo, ganyan. Pero ayusin natin, hindi naman pag na-broken trust ka na, hanggang sa hangganan na yan. Bumalik tayo dyan sa pagpakumbaba, di ba? Respeto at mga ganyang bagay. Dahil hindi naman, wala naman tayong intention na mag-create ng negatibong emosyon sa loob natin, di ba? Kalooban natin. Ang importante kasi diyan yung protektahan natin yung inner peace natin na ganyan. Yung constant yan, yung inner peace mo. Umiyak lang, ganyan. Oh, bumalik na uli ako sa sarili ko. Parang minsan ay naliligaw kang pag-iisip. O nga pala, nandito yung focus ko, yung priority ko. So, yung mga utang, bayaran natin, di ba? Huwag natin, natin, patrabahuin natin yung pera eh. Nasabi ko na yata yan. Eh. So, ibaliktarin natin yung trend. Nasabi ko na rin yan sa ibang tao. Na ngayon, di ba, slave tayo under sa pera, yung mga material things, di ba? Gawin nating patrabahuin natin yung eh, pera. Mag-invest tayo, magnegosyo tayo, muna tayo, kuripot-kuripot muna tayo, or tihik-tihik. Pero balance, siyempre.
Kailangan mong ano yung perseverance yan eh, yung sinasabing ano yung tiyaga sa tiyaga, 'di ba? Magtitiyaga tayo. Ito ay ganyan baka konti lang yung mga mindset ng ano, 'di ba? Ibang mga countries yung mentalidad ng mga eh, ano natin, yung mga taga-China, yung ibang mga ano, 'di ba? Ganyan yan, mga business minded talaga yan sila, ano, kuripot yung marami diyan. Meron din sa atin ganyan, mga kuripot. Pero sa pagkakuripot nila, tingnan mo, ang dami nilang naipon, mga gano'n. Tapos simula sa sa mga negosyo. So, patrabahoy natin yung pera, iipunin natin yan. Tapos, para lang naman sa atin din yan, sa ating sarili, sa ating pamilya. At sa, well, pag successful at maraming mga blessings, siyempre, pwede na yan magbigay ng contribution sa ano, 'di ba? Sa ibang ano natin, ka-relatives diyan, yung nangangailangan, 'di ba? So, yan yung ano, yung siyempre maraming kung about yan, marami tayong pag-uusapan, maraming mga taong magko-comment na ganito, ganyan. Ano lang naman ako, huwag niyong kalimutan na pang ano, pang-inspire lang ito. Yung i-apply din natin sa ano, huwag lang tayong makinig, 'di ba? Yan, i-apply din natin yung mga magagandang pag-iisip, yung nasabi ko. I-apply din natin sa ano natin, sa daily life natin dahil i-organize natin yung pera, trabahuin natin tapos mag-ano tayo, mag-save tayo. Kung pwede ba nating i-ano yan, gawing paraan na negosyo, gawin natin. Dahil parang binabastos natin yung pera, 'di ba? Pag ano ka lang, sinusugal mo or iniinom mo ng alak or binibili mo ng sigarilyo para lang sirain yung katawan or ganyan, 'di ba? Siyempre ano yan free ano tayo yung free tayo diyan sa choice, 'di ba? Nasabi ng iba, buhay ko 'to eh. Buhay, oo, buhay nga. Pero pag bumalik tayo kung tutusin talaga yung ano natin katawan natin ano yan temple yan ng espiritu. Bumalik tayo diyan, repetition. So isipin niyo yan ano yan yung holy yan, yung katawan natin dapat holy temple ng espiritu. Kaya galangin natin, respetuhin natin yan. Tapos yung gamit na pera, i-ano natin, irespetuhin din natin yan para magbigay ng daan na mapabili tayo ng, oy, mas maganda siguro yung bilhin ko to dahil nakaka-contribute. Ba't pula to? O yung nga pala, malapit nang mawala yung ano. So, continue tayo dyan. Siyempre, may continuation yan. So, hanggang dyan lang muna sa pera, okay? So, uh, maggagawa muna ako ng konting ads. Coffee ads. Black coffee, mga kabayan, kapamilya. Shoutout ko nga pala magpasalamat ako diyan sa ano kahapon na celebration. I-shoutout ko siyempre yung ano pamilya ko sa ano sa Mindanao. Mahal or Mrs. At saka anak. Mag-ano kayo diyan, teamwork kayo diyan palagi. Sinasabi ko sa kanila, teamwork kayo ni Mami ha, baby. Yung ano, discipline, ano, apply mo yan. Huwag mo lang keep your promise. Daddy is very proud of both of you. Magtulungan kayo dyan sa bahay. Huwag kang magbigay ng sakit sa ulo ni Mami. Hindi ha? Listen and obey. Yun, sinasabi ko yun palagi. Yung mission mo yan, daily. Tapos, yung pangatlo, yun yung magbigay ng ano.
gumawa ng magagandang habits. Binigyan ko na rin niya ng listahan, to-do list, 'di ba? Tapos yung mga emosyon, huwag masyadong dramatista. Huwag magdrama-drama, huwag magtampo kaagad at mag-emotional. Emotional damage! Yung meme. Gawin kong meme din yan siguro. Okay. Mag-ano kayo, teamwork kayo dyan at yung mga mission nyo sa ano, bigyan nyo ng ano, quality time yung sarili ninyo at sa isa't isa. Yan yung quality time. Ano din yan, importante yan sa mga anak. Bigyan natin ng ano yung ano nila, yung mga interest nila sa buhay, sa daily nila. Kung ano ba yan, kung mag-drawing ba yan or gustong mag-piano o mag-gitara or kumanta o whatever. Bigyan natin ng suporta, yan, no, yan. Parang yan ata yung talent ng anak ko. Siguro yan. Hmm, gawin natin. Bigyan natin ng ano, ano natin yung parang encourage natin na ganyan. Ito, anak ko, maganda to. Ah, Siyempre, pabayaan yung pumili dahil sila yung ano eh. Sila yung hawak ng creations nila eh. Mga anak natin, di ba? Ano yan eh, creative yung mga anak natin. Kahit anong ano, hindi natin maintindihan. Ano ba yan? Anong klaseng ano yan, di ba? Ano, follow lang tayo. Tapos mag-support. So, yan yung ads. Yung ano nga pala, parte kapon. Salamat sa inyo dyan. Salamat sa ex ko at sa asawa niya. Ano yung hospitality. Ganda. Sarap yun. Nakakaano. Tsaka mga kaibigan niya, mga kaibigan ng anak ko, si Miguel, birthday. Masaya. Ako na naman yung ano doon, icebreaker, syempre. Eh, hindi ko na kailangan kasing nandyan na yung courage ko, yung ano, yung self-confidence ko. Ayaw niyo kumanta, di ako na lang kakanta. Simulan natin dahil masyadong silent yung paligid. Gusto ko ng maingay. So kumanta ako, yan, sinimulan ko na yung kanta. Yun, ano na, broken ice na, yung ice age. Naging summer, yung winter naging summer. So, yun, salamat sa inyong lahat yan. May magandang experience din yan, siyempre. Siyempre, umalis din ako dahil hindi lang ako nagpaalam, sorry. Dahil ano yung nalita ko sa promise ko ng nephew kong si Axel, anak ng sister ko. So dito sila nakikitira ako dito sa kanila, siyempre. Parang isa na rin ako sa pamilya, yung kapatid sa labas. Pero pero ngayon nasa loob na ako, kapatid nasa loob na. Tulog pa sila ngayon, sana hindi ko magising. Maistorbo. Ano na ba yung sa listahan natin, yung to-do list. Eh, Yun, shoutout, salamat, gratitude, yun. Tapos na. Oo nga pala, sarap ng mga pagkain, siyempre. Nakaka-enjoy din yung mga kaibigan ni ano din eh. Nag-ano ako, nag-joke-joke ako doon. Pinatawa ko sila. Sana walang ano sa ilang pants. Lol. Cheers. Okay, next. Yung ano nga pala, yung contribution, doon na tayo. Uy, 29 minutes. Bilisan natin. Fast forward. Eh, hindi ko kaya contribution nga pala. Tagalog input ito. Nasabi ko na yun, mga contribution. Kasi yung purpose natin ano sa aking point of view, yung ano ko, yung contribution mahalaga sa akin. Yung sa daan ko, sa dinadaanan ko ngayon. Yung contribution, ano yan, isa yan sa mga halagang key, yung susi sa mga ano ko, plano ko. So, ito mag-contribute tayo sa ano sa hindi lang sa ano sa ating sarili.
Siyempre, magsimula siyempre tayo mag-contribute sa sarili, sa pamilya diyan, mga first step talaga 'yan. Tapos 'pag, meron na tayo, kaya na natin, ganyan, puwede na tayong tumulong, 'di ba, contribute. Hindi lang sa hindi lang sa ano, yung bigger ano pa 'yan, bigger purpose 'yan, yung tumulong tayo sa iba nating pamilya, yung sa mga nangangailangan. Tapos next level uli, "Uy, oo nga pala, ano na, kaya ko ng tumulong, kaya ko ng mag-ano, vibrate bigger project sa mundo na, 'di ba? Eh, think lightly of yourself, yung sinasabi, yung warrior mentality. Gusto ko rin yan marinig pa araw-araw. Think lightly of yourself, but think deeply of the world. Di ba? Malalim din yan eh. Siyempre, ano yung makontribute mo sa mundo? Yun yung ano, malaking purpose. Siyempre, ano tayo eh, isa-isa tayong ano, yung sinabi kong ano, unique tayo lahat. Ah, yung originality natin, yung identity natin, yung character natin. Unique yan lahat. I-accept niyo yung ano yung sarili niyo. Tapos pag nahanap na niyo yung identity niyo, character niyo, yung ano, yung confident na kayo diyan. Tapos parang masarap yung ano yung feeling na ano, ito talaga to. Walang iba. Ito talaga yan. Pag na-accept niyo yan, eh, naku, malaking bagay yan dahil hindi sa ano, sa ano, gawin mong opportunity na ano, may masasaktan or mga negatibong bagay, di ba? Positibong bagay yung contribution, ano yan, yung anong mabibigay mo sa mundo. Pagkatapos mong mag-ano sa pamilya mo, siyempre sa mga anak mo, sa iyong sarili. Ano yung ma-contribute mo sa ating bayan? Ano yung ma-contribute mo sa kapwa mo, sa kapitbahay mo, or wag na nating ano yung wag na tayo diyan sa duda-duda, selos-selos, suya-suya pa kung sa Bisaya. Wag na nating sira-sira, wag nating siraan yung ano. Siyempre yung mga gossips, yung mga pagkamarites natin at pagkamaritos. Isa din yan yung ano, yung parang para bang wala nating ibang masabi tapos naboboring tayo kaya dumadaan diyan, 'di ba? Yung parang yan na lang yung parang yung nagpapasaya natin minsan dahil may narinig tayo ng ganyan tapos i-forward natin ganyan. Limit lang, balance lang. Wag nating iano yung nagawang masama ng isa tapos i-spread out mo yan tapos nagiging yung information kasi parang nag-iiba eh. Yung maliit na nagawa ng isang tao, narinig ng isa, tapos i-forward mo yan, parang iba na yung pag-iisip ng iba, tapos lumalaki, di ba? Yan yung effect ng ano, yung chain reaction, yung ano, yung yung effect ng yung konting mali ng isang tao, yung nagiging malaki, tapos nagiging ano tayo, surrealistic kung sa art, word of art pa, yung surrealistic yung parang fantasy ano lang. Ano tayo, balance lang natin yung ano, i-limit natin yung mga yung paninira natin sa isa. Siyempre na-experience ko na rin. Admit ko na marites din ako noon. Parang nalilimit ko na ba kasi yung next level mindset ka na tapos parang na-accept mo na yung ano yung sarili mo at ikaw na yan, ako na yan, si Rosauro na yan, nagsasalita, si University. So, pag nahanap mo na yung ganyan, wala ka ng paki. Hindi naman sa walang paki sa kahit anong bagay. Yung parang hindi mo na, you don't care what other people say or think.
dahil sa inggit or sa selos or ano ba yun, yung parang kung gusto nyo makipag-compete or anong tawag yan, yung habulan yan eh, di ba? Sinong pinaka ano, yung competition yan. Sinong mas magaling, sinong mas ano, lahat yan competition, game. Pero yung sinasabi sa mga motivational, inner game yan lahat eh, yung inner game dito sa mental lab. Kaya yung mga games natin sa loob, yan, yan natin ano, yung i-organize yung disiplinahin natin, nandiyan yan eh. So yung contribution na sinasabi ko, simulan mo mag-contribute sa sarili mo, ganyan. Yung contribution mo sa sarili mo, yan ang yung pagdisiplina. So bumalik tayo dyan sa ano, tapos pag na-control mo na yan, yung disiplina mo na contribute mo yan, i-share, yan yung sinasabi ko ngayon, contribution sa inyo, mga mahal kong Pinoy, kapatid, kadugo, sino ba yan, saan man kayo sa buong mundo. Masarap ano yan sa kalooban pag bumigay ka, tapos bumigay ka sa kabutihan, huwag sa kasamaan siyempre. Giving, tapos alam mo na nag-open lahat ng ano, opportunity sa iyo pag naano mo na yan. Nahanap mo na yung anong yan, yung purpose mo, yung intentions mo, di ba? Tapos, siyempre, bigyan mo ng pasalamat yung sarili mo. Bigyan mo, ano mo, pasalamat ka sa Panginoon natin. God-fearing pa rin tayo, di ba? Siyempre, God-fearing tayo always. Dahil hiram yung buhay natin. Babalik din tayo lahat sa lupa, siyempre. Ang question, the biggest question dyan, ano mo, ano yung ima-mark mo, yung para bang, yung legacy, yung pangalan mo. Hanggang dyan lang ba yan sa sementeryo o yung sa stone, yung pangalan? Or gamitin mong brand, di ba? Yung sinasabi. Ang ano yung gandang pakinggan yun eh, yung legacy. Yung ano mo yan, yung parang anong ibibigay mo sa mundo na matatandaan nila, di ba? Mga brands. Yung para bang ano ka na, yung ready ka na. Meron na akong nabigay sa mundo. So in peace ka na. Yung parang ano na ba yung sample na nandyan ka na, mga 80 or 90 or even earlier, 90 years old. Sabi mo, pwede na, ready na ako. Wala na akong ano, yung parang regret, yung wala na yung regret. Dahil nagawa ko na yung mga purposes ko, di ba? Masarap yung ano, yung peace mo, nandyan na. Ready na ako, Panginoon. Ganun, di ba? Pero ano, wag nating ano yan, wag nating i-short. Wag yung ano, yung i-misunderstand yung mga sinasabi ko sa inyo. Metaphorically speaking, yung contribution natin mahalaga yan. Yung bigay halaga yung mga values natin. Ano natin, contribute natin yan sa iba. Bigyan natin sila, iangat natin yung mga kabataan natin, yung mga pobre natin. Hindi tayo, wag natin dyan, wag tayo dyan sa mga yung sinasabing mata pobre, yung mga ganyan. Or yung mga pride natin sa dahil lang sa marami tayong pera or ganyan. Siyempre, pinaghirapan nyo yan. Natin yan. Pero magpakamababa tayo at tumulong tayo. Dahil dyan lang yan eh. Kung gusto nating bumalik sa paraiso, yung sinasabi, di ba? Bago tayo dumating doon, may ano tayo, may nagawa tayo, di ba? Para in peace tayo. So hanggang dyan na lang mga kabayan, 40 minutes na. Vibrate, love, peace, and understanding. Siyempre yung sinasabi ko sa inyo finalizing ko yan palagi. At hindi pa rin ako nakabila ng ticket sa Norway dahil nakalimutan ko yung oras kahapon.
dahil nakakanta ako at nakasayaw din. Salamat sa inyo. Na-record pa ata. Sana hindi naman masyadong masama yung mga kilos ko sa sa video ng ex ko. At masaya ang galing, ang galing. Salamat sa hospitality, magandang hospitality ninyo. Tsaka masaya, di ba ko? So, my great love, peace and understanding, ha? So hanggang dito na lang mga kabayan, kapatids. Sabay tayo. At huwag kayong matakot mag-comment. Original lang tayo. Okay? Sneak peek nga pala. Eh, Next is honesty. Topic natin honesty. Tapos yung secret na yung pangalawa. Sige, bye. Contribute ha. And wag yung sabihin money talks. Sabihin natin money contributes.